bahagi ng ika-6 na kapitulo at talatang 48 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. 1, kabanatang 6, talatang 48, ganito ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan." Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Panginoon at aming Diyos, Ikaw na siyang sibol ng lahat ng mga biyaya at mula sa iyo'y maagos ang walang hanggang pagpapala. Puspos po at labis-labis na nag-uumapaw ang aming mga saro ng kagalakan. Nang dahil sa Ikaw ay nananatilit hindi nagbabagong Diyos na mabuti at mabuti magpakailanman. Pawang sa iyo lahat ay nagkagaling ang lahat ng mabubuting kaloob. Ang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa, nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. Kaya naman narito kami, Panginoon, upang pagindapatin mo nawa, na kami makaharap sa iyo, makatagpo ka namin sa dakong ito at minsan pa ay makasalo ka namin. Maramdaman namin na ikaw ang siyang narito sa aming kalagitnaan. At upang sa gayon, higit sa lahat ay hindi lamang papurihan ka ng aming mga labi, kundi higit sa lahat, mangusap ka sa aming mga puso sa sandaling ito, sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong salita. At idagdag mo nawa, Panginoon, nilakip ang pagbabasbas, karagdagang biyaya ng pagpapala. Sa pakikinig ng iyong salita, mapagpala nawa kami sa iyong mga salita. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At isang maligayang araw ng Panginoon. At tayo narito at naisantabi natin ang lahat ng ating mga pinagkakaabalahan upang unang hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Lalo na sa araw na ito ay pakikipagsalong muli natin sa dulang ng Panginoon upang minsan pa ay matikman natin kung gaano kabuti o naging kabuti ang Diyos para sa atin. Ang ating aralin pagkain para sa umagang ito ay kabilang sa dugtong-dugtong na ating talakayin sa pitong winika ng ating Panginoon. Hindi ang huling 7 wika, kundi ang 7 sinalita ng ating Panginoon na nagpapakilalang siya nga ang ako nga. Ego eimi, I am. Pinangunahan na ng ating aralin na pagkain sa nakaraan nating pagharap ang pinamagatang ako nga ang ako nga. I am that I am. Paglalarawan ng pagkakakilanlan. At sa araw na ito, bilang kasunod ng ating talakayin sa araling ito, ang 7 wika, 7 sinalita ng ating Panginoon na pinangungunahan niyang ako nga. At ang unang ating tatalakayin ay ang unang sinabi niyang siya nga ang ako nga ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Ang aralin na pagkain natin ay pinamagatang kong himala o tanda.
kailangan sa kabuhayan. Ano yung mahalagang kailangan sa inyong palagay upang mabuhay? Ano yung pinaka-basic need? Alam po natin yon, merong sinasabing mga pangunahing kinakailangan upang ang tao ay mabuhay. Kaya ang tanong natin, ano yung mahalagang kailangan upang ang tunay na mabuhay? Muli ang sinabi ng Panginoon at ito'y inulit niya ng makaitlong ulit. Sa 1:6:48, sa 1:6:35 at 1:6:51, ang sinabi niya ay, ako ang tinapay ng buhay. Pero gusto kong pansinin ninyo, magkaiba ang sinalita niya. Una, may sinabi siyang siya ang tinapay na buhay. I am the living bread. Pero may sinabi rin siya, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Nakita po yung diferensya? Yung una, tinapay na buhay, living bread. At ang ikalaway, tinapay ng buhay, bread of life. Hindi pinapansin siguro madalas nang nagbabasa yon. Parang na malikmata ka lang, pero mayroong ibig sabihin ng mga yan. Bago sinabi ng ating Panginoon itong siya nga, ang ako nga, ang tinapay ng buhay, pansinin natin na akmang-akma ang panahon ng ito'y kanyang gawin. Iniuna na itinala sa 1:6-13 na ginawa niya ang himala ng pagpapakain na sa malaking bilang na karamihan sa pamagitan lamang ng, ayon sa 1:6-9, 5 tinapay na sebada. Mahalaga din rin yung bakit sebada. Hindi ibang klase ng tinapay, sapagkat ang iba ang tinapay na sebada. Ngunit sa pamagitan ng 5 tinapay na sebada at 2 isda. Sa 1:6, ang bilang ng karamihan ay tanging lalaki. Ang mababasang ibinilang at may 5,000 ang bilang ng tao. Pero sa Mateo 14:21, ang mga nagsikayin ay may 5,000 bukod pa ang mga babae at mga bata. Sa Marcos 6:44, sinangayunan na ang nagsikayin ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Sa Lucas 9:14, may 5,000 lalaki. At itong 5,000 lalaki na binilang, ngunit ayon kay Mateo, hindi binilang ang mga babae at mga bata. Palagay ko mas marami ang mga babae pag paumanhin ninyo. Kasi kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya laksang bilang, di mabilang na karamihan ang nagsipagsunod. Alam naman ninyo, mga babae mabilis na magpalaganap ng balita. Di ba? Kaya mas palagay ko, mas marami pa yung babae na nagsipagpunta, no? Kaysa sa 5,000 mga lalaki. Di ba? Mabilis ang ating mga kababaihan diyan, hindi magpapahuli sa balita. No?
Ngunit ang sinasabi ng 1 says 12:13, sila'y nangabusog. Pansinin niyo yung mga ginamit na salita, sila'y nangabusog, lahat. Walang nagkulang. Walang nagutom. Lahat sila ay nangabusog. At alam natin, lumabis pa 12 bakol na mga pinagputol-putol na tinapay na sebada ang lumabis sa nagsikain. Pansinin ninyo na ang talang ito ng pangyayari ng pagpapakain sa marami ay itinala sa 4 na ebanghelyo. Mababasa ninyo sa Mateo, mababasa ninyo sa Marcos, mababasa ninyo sa Lucas, mababasa ninyo sa Juan. Ito lamang yata ang isang himala na ginawa ni Jesus na itinala sa 4 na ebanghelyo. Para bagang kakaiba ito. Napakatangi nitong pagpapakain sa marami sa pamagitan lamang ng dalawang isda at 5 tinapay. Alin ba totoo? 2 tinapay o 5 isda? Kung nabasa niyo yung surya. 5 tinapay o 2 isda? O 5 isda at 2 tinapay? Sinusubok ko lang po kung nakikinig kayo. At pansinin pa ninyo, hindi lamang nangabusog lahat, at 12 bakol ang lumabis sa nagsikain. At mayroon pang itinala sa 1 says 11 nagsabi, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. 1 to sawa, only fish, only bread. Yeah. Nangabusog lahat sa 5 tinapay. 12 bakol pa ang lumabis. Hindi nagsawa sila. Pinapulot pa nga yung paglabis at 12 bakol ang pinuno. At binigyan sila ng isda na kung gaanong ibigin nila. Parang noon pa man mayroon ng only bread, only fish. Ang nangyari. Ngunit, alam ba ninyo, pag binasa ninyo Marcos 15, 32-39, at Marcos 8:1 hanggang 10, maliban sa binasa natin na pinakain ang marami, sinabing pinakain ang marami, pero dito sa Marcos 15, 32-39 at Marcos 8:1, 10, parang naulit pa ito hindi lang minsan. Kasi sa pagkakataon ito, pinakain ay 4,000 lalaki bukod sa mga bata at mga babae at mga bata sa pamagitan naman ng 7 tinapay at ilang maliit na isda. At ang lumabis sa mga pinagputol-putol ay hindi 12 bakol, kundi 7 bakol. Pinaiwating na parang naulit itong pangyayaring ito na himala na ginawa ni Jesus. Makalipas na mamalas nila ang ginawa ng himala, siya nga ay sinundan ng karamihan. Mababasa ninyo sa 1 says 22-24 sa kabilang ibayo ng dagat. Pag titignan ninyo talagang pangyayari, pagkatapos na sila yung mga busog, nagsipagkain lahat, ay sapagkat ibig nilang agawin ang si Jesus at ang kanilang ninanais ay gawin siyang hari. Sa aking pakiwari, kung bakit ibig nilang gawin siyang hari, inaasa nilang maaring magpakain siyang palagi.
Siyempre, libre. Yeah. Unli bread, unli fish. Kaya gusto nilang agawin siya, gawing hari, upang maaring pakainin silang palaging libre. Yeah. Walang bayad. Sawa-sawa pa. Labis-labis. Yeah. Hindi ba ganyan ang gusto ng marami? Libre. Siyempre, libre. Nang makita nga nila na ang Panginoon ay umahon sa bundok para mag-isa, hindi na nila siya makita. Nang matanaw nila sa ibayo na dagat, andun na yung mga alagad, pero nakita nila isa lang ang daong. Hindi na alam paano, saan nagpunta ang Panginoon. Nagkataon na maraming mga daong doon sa kung saan sila kumain, nagsilulan sila at sumunod doon. Tinitignan ko sinong nauna doon sa balang ibayo. Ang Panginoon. Kung ang Panginoon ang nauna, hindi po ba nakapagtataka yun? Anong sinakyan niya? At nauna pa siya. Hindi siya kasali doon sa daong na sinakyan ng mga lagad. Sabagay, merong isang pangyayari, hindi po ba? Nung hindi napapansin to, nagbabasa ng Biblia. Natatandaan ninyo nang lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Yeah. At merong idinugtong doon na talata. Pagkasakay ng Panginoon sa daong, yung daong kumimpil kaagad sa pampang. Di ba? Ang bilis. Karating ng daong. Hindi napapansin ng ibang nagbabasya. Kaya kung nauna man ng Panginoon na hindi sumakay kasama ng mga lagad sa daong, maaari ding lumakad din siya sa ibabaw ng tubig at naparoon. Pero kung nauna naman ang karamihan, hindi rin nakapagtataka yun. Kasi ang sabi ng Panginoon, sinundan niyo ako, nagsunod kayo sa akin, hindi sapagkat kayo'y nakakita ng mga tanda o himala na ang ginawa, kundi kayo'y nangabusog. Ay talagang makikipagunahan, kagaya ng pagunahan sa ayuda yan. Libre na nga, unli bread, unli fish. Nang makita nila ang Panginoon, wala na sa kanilang kalagitnaan, nandun na sa kabilang mga lagad, nagkaroon sila ng suspetsya na nauna na rin ang Panginoon din. Bagamat hindi na nakitang kasama siya sa daong, nagunahan na rin, nagsipaglulan sa daong, pinuntahan siya, makikipagunahan sa pila ng ayuda. Libre. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikay ng tinapay at kayo'y nangabusog. Maliwanag na nahayag ang kanilang dahilan, bakit pinilit nga nila na sinikap na mahanap ang Panginoong Jesus. Mabuting pansinin sa pagkakataong ito ang dalawang magkasing kahulugang salita sa Biblia. Yung salitang himala at yung salitang tanda. Kung naririnig nyo madalas yung signs and wonders. Ang himala ay wonder, kamangha-mangha. Ang signs ay yung tanda. Pero pareho itong nag-uugat sa salitang Grego na semeion. Kaya yung nangangalang Simeon. Mula sa Gregong semeion, na ibig sabihin ay isang himala o kaya isang tanda. Wonder or sign. Sign or wonder. Pinagpapalitan dahil
nagugat sa isang salita. Ngunit ang kapansin-pansin na ito, sa ika-4 na aklat, bagamat ito'y sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan, itong himala na ginawa o tanda, dito lamang sa Juan ang naggigiit na ang ginawa ay hindi basta himala, kundi isang tanda. Ulitin ko po. Ang isinagawa na himala, yung kapangyarihan, yung kababalaghan na ginawa ni Jesus ay iginigiit na ipinababatid ni Juan, hindi siya basta himala, kundi tanda na ipinakikita. May tanda na ipinakikita doon sa ginawa na himala. Hindi basta na himala, kundi sadya na tanda. Pinakatanda siya na pagpapakilala. Ito mahalaga, hindi napapansin ng iba. Hindi basta ginawa ni Jesus itong himala, kundi pagpapakilala siya ng tanda kung sino o ano si Jesus. Hindi siya basta gumawa ng himala para magpakita lang ng kamangha-manghang bagay, ng isang milagro, ng isang wonder, kundi ginawa niya ang himala upang ipakita ang isang tanda. Ano yung gustong ipakita na tanda ni Jesus sa paggawa niya nitong himala? Ibig niyang ipakita ang tanda kung sino o ano si Jesus. This is what many are missing. This very salient point, important point. Nakita nila yung himala, yung kababalaghan na ginawa, hindi nila nakita ang tanda kung bakit ginawa niya yung himala upang ipakilala ni Jesus kung sino o ano siya. Kagaya nitong mga nagsipagsunod sa Kanya, sinikap nila na hinanap si Jesus. Anong sabi ng Panginoon? Nagsisunod kayo sapagkat hindi dahil nakita ninyo yung himala o tanda na aking ginawa, kundi dahil nagsipagsunod kayo, dahil kayo'y nangabusog sa tinapay na pinakain sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Malimit kahit sa ating panahon ngayon, kagaya ng mga nagsipaghanap kay Jesus na ating Panginoon. Ang hinahangad ay hinahanap ang Panginoon para saan? Para sa himala. Yan. Noon at maging ngayon, parang walang pagkakaiba. Hinahangad na hinahanap ang Panginoon, hindi upang makita ang tanda, makilala kung sino o ano si Jesus, kundi upang makinabang sa inaabangang himala na ginawa ni Jesus. Kaya makita nyo, kapag may nakikita ng himala, ang hinahanap ng tao yung himala eh. At ang yung himalang yun ay yung gusto nila ay yung sila'y makinabang. Kagaya nitong mga nagsipaghanap sa Panginoon, hinanap siya, sinikap sa kanilang paghahangad na makinabang dun sa himala, kumain ng libre. Hindi yung makilala nila si Jesus kung sino o ano siya. Sa makatwid, ang inaabangan nila ay
gawan sila ng himalang mapapakinabangan. Di ba karamihan at nakakalungkot, ganito rin ang nangyayari. Nagsisihanap ang bawat isa sa Panginoon ay hindi upang talagang makilala nila ang Panginoon, kundi upang gawan sila ng himala, upang sila'y pagalingin sa kanilang karamdaman, upang mapuno ang kanilang mga pangangailangan, upang tugunin ng Panginoon ang kanilang hinahangad sa buhay. Hindi yung tanda, hindi yung makilala nila sino o ano itong si Jesus. Kaya parang sinasaway sila ng Panginoon. Sabi, nagsipagsunod kayo sapagkat hindi nyo nakita ang tanda. Nakita nyo himala, hindi tanda. Kundi kayo'y kumain at nangabusog. Tanging pansariling kapakanan ang inaabangan. Yeah. Kaya makita nyo, parang nabaluktot ang paniniwala ng marami. Kagaya sa isang araw na kagaya ito o namang araw na pagtitipon sa Panginoon, bakit nagsisiparoon ang karamihan sa mga pagtitipong yon sa Panginoon? Hindi upang talagang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi upang talagang lubusan nilang makilala ang Panginoon sa kanilang buhay at maging bahagi ng kanilang buhay, kundi sapagkat gusto nila'y gawan sila ng Panginoon ng himala. Tugunan ang kanilang pangangailangan. Dinggin ang kanilang dalangin at gawan sila ng kamanghamanghang gawa sa buhay nila. What motivates many to come before the Lord is selfish desire, selfish ambition. Ito yung nangyari dito sa mga nagsikap na hinahanap ang Panginoon. Hindi naman nila talagang gustong makilala ng lubusan si Jesus. Hindi naman talagang gusto nilang paniwalaan at sampalatayan. Makikita ninyo sa mga sunod na talata, ayaw nilang sampalatayanan si Jesus. Umihingi pa sila ng dagdag na tanda. Sabi na, ano pa? Nagsipagkain na nga, nangabusog na nga, libre pa, labis-labis pa, pero pagkalipat lang ng ibayo, hinahanapan uli siya ng himala o ng tanda. At hindi sila nagsisampalataya. Parang sa kalay kulang pa yung ayuda na ibinigay sa kanila. Kulang pa yung napakinabangan nilang tinapay at isda na kinain nila at nangabusog. Gusto nila'y gawan pa sila ng himala. Naalala ko ang mga eskribas at pariseo sa Mateo 12:39. Sinabihan nila ang Panginoon minsan, gumawa ka ng himala, gumawa ka ng tanda. Gusto naming makakita ng himala. Gusto naming makakita ng tanda, ang sabi nila. Anong sagot ng Panginoon? Kayong lahing masama, umahanap kayo ng tanda at hindi kayo nagsisampalataya. Alam niyo po mga kapatid, yung himala kung tutusin, sa aking pakiwari, hindi siya para sa mananampalataya. Ang mananampalataya ay hindi na niya kailangan ng himala. Ang himala ay pangkaraniwan na lamang sa mananampalataya. Ang himala ay para sa hindi nananampalataya. Sapagkat nangangailangan sila makakita muna ng tanda bago maniwala. Pero yung mananampalataya, pangkaraniwan na yung himala sa atin. Dahil alam natin
May kakayahan, may kakapangyarihan ang ating Diyos na gawin ang kahit na bagay na hindi mapapangyari ng tao. Wala tayong duda, wala tayong pag-aalinlangan na magagawa ito ng ating Panginoon. Hindi natin siya kailangan hanapan ng tanda. Hindi natin siya kailangan hanapan ng himala. Dahil sumasampalataya na tayo. Ang naghahanap ng himala ay mga di nananampalataya. Upang makumbinsi muna sila. Upang maniwala muna sila. Yun ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Para sa mga di mananampalataya, ang himala ay extraordinary. Para sa mananampalataya, ang himala ordinary. Na gumagawa ang Diyos sa buhay natin sa makahimalang paraan, sa kamanghamanghang bagay, gawa, at kung minsan nga, at madalas, hindi nga natin napapansin Di ba? Pero ang Diyos ng himala, Diyos ng tanda, gumagawa sa buhay natin. At madalas hindi natin yan napapansin. Ang talagang layunin kung bakit gumawa ang Panginoon ng mga himala ay tanda ng pagpapakilala kung ano o sino nga siya. Upang lubusan siyang makilala at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi yung kaya sumunod lang o sumusunod lang, ay sapagkat nakikinabang sa Panginoon sa mga gawang kanyang ginagawa. Di ba? Hindi ba yan totoo? Nakakasakit man banggitin? Kailan natin hinahanap ang Panginoon? Hindi ba pagka tayo'y may pangangailangan? Hindi ba karamihan kahit na mga mananampalataya ay hinahanap lamang ang Diyos? Kailan? Kapag may kailangan lang. Kapag may gusto lang hilingin sa Panginoon. Kapag mayroon silang kakulangan na punupunuin ng Panginoon. At lalo na kapag may karamdaman, ang gusto'y makahimalang pagalingin sila ng Panginoon. Pero pagkatapos nito, inahanap pa ba ang Panginoon? Gaano katotoo ng higit na ibig natin ay talagang makilala si Jesus. Ay talagang makilala siya, yung yada, hinosko, yung magkaroon ng relasyon sa Panginoon. O pawangang makatulad sa naganap nga sa kanya, hinanap lamang siya sapagkat nagsikay ng tinapay at nangabusog, nangangulugang sapagkat nakinabang sa himalang ginawa ng Panginoon. Ano bang totoong itinuturo nitong himala na nagsisilbing tanda? Sapagkat pareho sa Grego na semeion, himala at tanda ay pareho. Anong totoong itinuturo nitong himala o nagsisilbing tanda? Kung sino o ano si Jesus. Hindi naman niya ginawa ang himala upang magpakita lang siya ng gilas. Hindi naman niya ginawa ang himala ito upang siya'y sabihin natin ay palakpakan ng tao. Kundi nagpapakilala siya kung sino siya o ano siya.
Sa 1:14, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, anong kanilang sinabi? Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Ito'y ayon sa sinabi sa Deuteronomio 8:15, nang sinabi kay Moses na merong darating na propeta, nakagaya mo. Kaya nung makita nila yung himalang, sabi nila, ito na yung propeta. Subalit ang tanong, ay siya nga ba ay isa lamang propeta na ginaya kay Moses? Alalahanin po ninyo sa Biblia, sa Lumang Tipan, si Moses ang naging tagapamagitan sa unang tipan, kaya si Moses ay kinikilalang dakila ng mga Hudyo. Sa ikalawang tipan, nagkaroon ng ikalawang tipan ni Luma ang una sapagkat sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sinasabi ng Hebreo, mas dakila itong Jesus kaysa kay Moses. Kaya siya nga ba, itong Jesus na ito, ay kagaya lamang ni Moses? Kagaya lamang ba ng isang propeta? Tinalakay natin sa nakaraan, maliwanag na nihayag, mababasa na ipinakilala ang kanyang sarili sa pagsasabi sa 1:32-48 at sa pitong ulit. Ako nga, I am ego eimi. Ito ang pagpapakilala ng mismong Panginoong Diyos sa Exodo 3:14-15. Nang tinanong ni Moses kung anong pangalan ng Diyos na kanyang kaharap at nagtatagubilin sa kanya sa paglalabas ng bayan niya sa pagkaalipin. Ang sabi ng Diyos, ako, yaong, ako nga. Ako nga ang pangalan. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Haya, I am, ego eimi, ako nga. Kaya makita ninyo sa awit 68:4, nag-uugat sa saltang ya. Kasi sabi, eye, asereye. Aya. Doon nagugat ang pangalang Yahweh. Hindi ko natatalakay ng malawig ito sapagkat tinalakay na natin sa makaraang ating paghaharap. Ngunit ang mahalaga dito ay sariling inangkin ni Jesus na siya nga ang ako nga. At titignan natin pa ang sunod-sunod na mga pangyayari. Idinugtong itong paglalarawan ng pagkakakilanlan. Bukod sa sinabi niyang ako nga, idinugtong, ako nga ang tinapay na buhay. Tulad ko, sabi ko may pagkakaiba. The living bread. Ako nga ang tinapay ng buhay. The bread of life. Anong gayong dahilan at inilarawan ni Jesus? Ang sarili at tangi na inugnay sa tinapay. Ano sa inyong palagay, bakit sa tinapay iniugnay ng Panginoon ang kanyang sarili? Bakit tinapay? Ang dami namang pwedeng paglalarawan. Tulad ng sabi ko, 7 paglalarawan yan. Na ako nga, ang sinabi ng Panginoon, ang isa-isa natin tatalakayin. Ngunit bakit sa pagkakataong ito'y iniugnay niya ang kanyang sarili sa isang tinapay? Ano bang meron sa tinapay? Bakit tinapay? Ahaba tayo kung ibibigay ko sa lahat ang talata. Napakarami kasing talata sa Biblia na malaking bahagi ang tinapay.
iniugnay sa maraming bagay. Pero madalas makakabasa tayo sa Biblia na ang tinapay ay iniugnay sa dalawang pagkakataon. Ito na lang ang aking pipiliin, itong dalawa. Una, ang tinapay mas madalas ay iniugnay, una, sa pangunahing pagkaing ikabubuhay. Hindi tayo nabuhay nung panahon yon, mga kapatid. Ngunit noong panahon yon, ang talagang tinatawag ng staple food, yung talagang basic food. Hindi naman kanin eh. Mga Pilipino lang mahilig sa kanin eh. Yeah. Noon, ang tinapay, ang pinakapangunahing pagkain, ikinabubuhay. Kaya minsan meron talatang pa yun, hindi lamang sa pamagitan ng tinapay nabubuhay ang tao. Nakita niyo yung sinabi ng Panginoon? Bakit iniambing yung binanggitan tinapay doon? Yeah? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dahil, noong unang panahon, nabubuhay ang tao dahil sa tinapay. Yan ang pangunahing pagkain ng tinapay. Hindi ko na ipaliluan bakit cebada. Kasi hahaba tayo. Hindi masyadong mahalaga muna yun sa ibang pagkakataon. Subalit, ang ibig sabihin, iniugnay ang tinapay palagi bilang pangunahing pagkaing ikabubuhay. Parang sinasabi, hindi ka na mabubuhay kung wala kang pagkain at wala kang pagkain na ang pagkain mo dapat ay tinapay. Yan ang pangunahing pagkain. Tinapay. Hindi kanin. Wala silang kanin nun. Tinapay ang... At ikalawa, iniugnay ang tinapay bilang inihahaying pagkain sa pakikipag-ugnay. At ito'y parang tinapay siyang handog. Ginagamit ang tinapay sa paghahandog. At ginagamit din ang tinapay kapag ka ay nakikipag-ugnayan o lalo na pag ginagawa ang tipanan, pag merong covenant making. Kaya makita si Abraham, nagpakain siya ng tinapay. Palaging ginagamit ang tinapay kapag kayo'y nakikipagtipanan, kapag kayo'y nakikipagkasunduan. Tinapay ang inihahayin. At maging sa Panginoon, tinapay ang inihandog. Inihandog din ang tinapay sa harapan ng Panginoon. Makikita niyo maya-maya. Kaya dito pa lamang, bumubungad na sa atin ang pagkakaunawa, bakit sa tinapay iniugnay ng Panginoon ang kanyang sarili. Dahil, una tigit sa lahat, pinakapangunahing kailangan ang tinapay. Sa makatwid dito pa lamang, parang sinasabi ng Panginoon, ako nga ang tinapay ng buhay, ako nga ang tinapay na nabubuhay, ipinaiwatig, ipinababatid, parang sinasabing tuwiran, ako ang pangunahing kailangan ninyo. Kung paanong kailangan ng tinapay upang mabuhay, kailangan ninyo ko upang mabuhay. Dahil ako'y tinapay ng buhay na nagbibigay buhay. At ako ang tinapay, buhay na tinapay, at ako ang tinapay ng buhay, ako ang tinapay na makapagbibigay ng buhay sa inyo o inyong ikabubuhay. Doon pa lamang lumilitaw na ang dahilan bakit iniugnay ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang tinapay. Ngayon, mababasa natin sa talatang batayan natin, noong kanyang ginawa ang himala, itong tanging pagpaparami ng tinapay na ipinamigay sa sinabing malaking bilang ng karamihan, ang sabi ng 1:4, itinaon sa panahon, ang sabi, malapit na
ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Yung timing at setting, ika nga. Yung kung kailan ginawa itong himala o tanda at kung ano ang kaganapan ng gawin itong himala o tanda, ang sabi, malapit na ang panahon ng pista ng Paskwa. Ang pista ng Paskwa sa Exodo 12, mababasa ninyo, ito ang isa sa pista na pinakamahalaga sa mga Hudyo. Ang pista ng Paskwa. Sapagkat ang pista ng Paskwa, kung maalala ninyo, ito yung pagkakataong ipinamalas ng Diyos ang pagliligtas sa bayang Israel. Di ba? Yung nagpahid sila ng dugo sa kanilang mga pintuan at nilampasan sila ng kamatayan. Nag-pass over. Naglagay ng skyway ang Diyos. Doon dumaan ang anghel ng kamatayan at hindi nalipol ang mga nag-pass over. Yun ang ibig sabihin. Nag-pass over ang kamatayan, ang kapamakan. Nilampasan, nilaktawan ang mga Hudyo. At ito ang hindi nila makakalimutan, ang pista ng Paskwa. At alalahanan ninyo, sa panahon ng pista ng Paskwa nang mangyari ito, at hanggang ngayon ginagawa ng mga Hudyo, ang kinain nila, isa sa kinain nila, hindi lamang yung laman ng hayop na kinunan ng dugo, kundi ang pinagbilin ay kumain sila ng tinapay na walang lebadura. Hindi ko na ipalimar bakit walang lebadura. May physical at spiritual na kahulugan yan. Ngunit, upang ipakita nung panahon yon, sa pagmamadali nila, hindi na sila kailangan magluto pa ng matagal o mahaba sapagkat sila ay magmamadaling lilisan at tatakas sa Ehipsyo. Kaya ang kakainin nila ay tinapay na walang lebadura. At sinundan yan, pagkatapos ng pista ng Paskwa, mayroong tinatawag na pista ng tinapay na walang lebadura. Hindi lang physical na pista yan, meron ding spiritual na kahulugan yan. Pero hindi yun ang ating paksang pinag-uusapan. Sa Exodo 16, 1-36, ang hindi nila makakalimutan ang alin? Ang pagpapaulan ng pagkain mula sa langit. Yung tinatawag na mana. Nang sabi, ang manang yan ay kasing lasa ng manipis na tinapay, thin crust. Hindi makapal na pizza. Thin crust. Yung mahilig sa pizza. Manipis na tinapay. Ang sabi, ang kasinlasa ng manang yun ay tinapay na may pulot. Pero alam nyo, ang totoo niyan, alam ba ninyo kung saan nanggaling yung saltang mana? Yung saltang mana, sa wikang Hebreo, ay galing sa saltang manhu. Manhu. Nang ibig sabihin ng Hebreyong manhu, ano yan? Ano yan? Bumalik tayo sandali sa nung nasa ilang sila, di ba? Nang 40 taon yan. Wala silang makain. Reklamo ng reklamo. Gusto nilang bumalik sa Iso. Ang salabuti pa doon, may karne. Kahit na alipin tayo, kahit na pinahihirapan tayo, ay may pagkain naman. Samantalang dito sa ilang, wala tayong makain.
Naghahanap sila ng karne. Hinipan ng hangin, pinahihip ng hangin ng Diyos. Lahat ng pugo, yan, dumagsa sa kanila. Di nagkaroon ng karne. Di ba? Naghanap sila ng tubig. Alam natin, pinalo ang bato, lumabas ang tubig. Pero di sila nasapatan doon. Araw-araw, naghahanap silang makain. Pinaulanan sila ng mana na sinasabi nila galing sa langit. Sa palagay ba ninyo, tinapay yun na nahulog mula sa langit? Kasi sabi nila galing sa langit. Hindi. Pinupulot na lamang nila yon sa lupa, sa ilang. At parang ganito ang nangyayari. Asan ang pangkain natin, Moses? O yan, pulutin ninyo. Ang nakikita nila sa lupa ay mana. Nang ibig sabihin, mano, ano ba yan? Yun ang ibig sabihin ng mana. Ano ba yan? Parang ang sagot, galing na rin sa langit yan. Tinapay na galing na rin sa langit yan. Alam niyo, di ba yung mga matatanda noong unang panahon? Ewan ko kung nakarelate kayo rito. Sa kahirapan ng buhay noong unang panahon, sa mga probinsya, pag hinahinan kayo ng, alam niyo, upo lang kayo sa saige, di ba? Sa walang dulang-dulang pa noon. Pag may dulang na kayo, yung maliit na mesa, medyo mayaman na kayo. Pero pag hindi kayo mayaman, sa saig lang kayo, sa papag sa mga probinsya, ang tawag doon, yung kawayan, na saig. Nandun lang kayo, nakaikot kayo, nandun ang mga plato ninyo. At pagkatapos pira-piraso lang yan ng isda. Konting kanin, at bawal malaglag ang kanin, sapagkat sabi, grasya ng Diyos at mapapaka. Ang ibig sabihin, pag daw tinapon mo yung biyayang yon ng bigas, papaluin ka ng Diyos, bandang uli yung mga kamay mo, magdidikit-dikit. Yan. Ngayon daw ang parusa pagka tinatapon yung grasya, yung biyaya. Ganun ang mga matatanda nun. At kapag nagreklamo ka, kaya dapat pag oras ng kainan, nandun lahat kayo. Di ba? Dahil pag hindi ka dumating, wala kang plato ron. At hindi ka na pakakainin. Ganun ka disiplina noong unang panahon. Kaya darating ka sa oras, pira-piraso ang kanin, pira-piraso ang isda sa plato nyo. At kapag nagreklamo ka, sasabihin mo, bakit ito lang ang kakainin natin? Ang sasagot sa'yo ng matanda, tinapay na galing sa langit na rin yan. Bigay na biyaya na rin ng Diyos yan. Ngayon, wala nang ganong sinasabi, di ba? Na anuman ang ating kakainin, na anuman ang meron sa ating hapag, anuman yung biyaya na nasa ating harapan, ay tinuturing na ring mana galing na rin sa langit. Isipin ninyo, tuyo ang ulam nyo at sardinas, hindi Jollibee o McDonald's. Pero yung tuyo at sardinas na yun, galing sa langit. Yeah. Mana na rin yan. Ganun ang istorya talaga nito. Nang mamulot sila ng mga, itong tinatawag na mana, maninipis na, animoy tinapay. Na, ang tanong lang, manho, Moses, ano yan? Ano ba yan? Parang ganun sila sabi. Nagre-reklamo sila, ano ba yung makakain ba yan? Nung tikman nila, aba, matamis na mayroong pulot ang lasa. Mula noon, tinuring nila yung tinapay na yun na mana na tinatawag nila, tinapay na galing sa langit. Tinapay na bigay ng Diyos. At alam ba ninyo yung pinag-uutos ng Diyos?
nagpaipon ng Diyos nung mana na yon. At mababasa niyo sa Exodus 16:32, 34, yung isang omer ng mana, pinalagay sa isang palayok. Inutos ng Diyos, lagay sa isang palayok. At iharap sa Panginoon, nagpagawa ng, bandang huli, nagpagawa ng dulang ng mesa. Pero bago yun, upang yung mana na yun, nasa isang palayok, kailangan nilang palaging nakikita sa lahat ng kanilang lahi upang ipaalala ang tinapay na kinain nila ng 40 taon. Pagkalipas noon, nung meron ng tabernakulo, tolda, na sambahan, meron na rin templo, nagutos ang Diyos magpagawa ng mesa. At sa ibabaw ng mesang yon, parang kagaya ng mesa sa altar natin, palaging nilalagyan yan 12 pirasong tinapay. Yung 12 tinapay, sabi, yan ay handog sa harap ng Panginoon. Upang yung tinapay na yon sa ibabaw ng mesa, na hinihandog sa harapan ng Panginoon, ay palaging magpapaalala na ang Diyos ay hindi nila makakalimutan ang nagpakain sa kanilang tinapay. At hindi rin makakalimutan ng mga taga-Israel na yung tinapay na nasa ibabaw ng mesa ay handog sa harap ng Panginoon upang palaging hindi lamang nila alalahanin ang Diyos ang nagpakain sa kanilang mga magulang sa ilang ng 40 taon nitong mana, itong tinapay na galing sa langit, kundi sa ring pagpapasalamat palagi sa Panginoon. Sa makatwin, mga kapatid, ang tinapay doon ay nag-uugnay sa Panginoon at ng kanyang bayan. Kaya nakita ninyo kung hindi natin babaybayin, babalikdan ng nakaraan. Hindi natin basta mauunawaan bakit sa tinapay itinulad o inugnay ng Panginoon ang kanyang sarili. Dahil sa atin hindi masyadong sigurong mahalagang maunawaan ang tinapay. Mas mabuti kung pag-usapan natin kanin o only rice, baka magkakaintindihan. Hindi. Tinapay ang pinag-uusapan dito. Pero dito nakita natin yung tinapay ay napakalagang sangkap. Ang tawag diyan ay isang patotoo, testimonyo. Yung tinapay na yon na inihahandog sa harap ng Panginoon sa isang mesa ay isang patotoo, isang testimonyo. Isang patotoo ng pagkakaugnay o ng ugnayang namamagitan ng relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan. Kaya unti-unti nating nakikita rito ng yambing ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang tinapay. Yung tinapay, siyang tinapay, nagiging simbolo o patotoo ng ugnayan ng Diyos at nung mga kanya. Ngunit ito ang, kumbaga sa mga nobela, teleserye na inyong pinunood, may tawag sila rito eh. Yeah. Yung tinatawag na twist. May biglang pagbabago sa istorya na hindi mo inaasahan. Ipinagmamalaki kasi nila nang sabi kay Jesus. Nang sabihin niyang siyang tinapay ng buhay, siyang tinapay na nabubuhay. Ang sabi kami nga, sabi nila, ang aming mga magulang kumain ng tinapay na galing sa langit. At pinagmamalaki nila si Moses dahil akala nila si Moses ang
nagpakain ng tinapay. Ito ang twist. Kumbaga sa drama o istorya, ito yung twist. Biglang sumagot ang Panginoon. Anong sagot niya? Hindi naman tinapay galing sa langit ang inyong kinain ng mga magulang nyo. Yung pinagmamalaki nyo, ang kinain nilang mana, sinasabi nyo, tinapay galing sa langit. Hindi naman galing sa langit at hindi si Moses ang nagpakain sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, Ako nga ang tinapay na galing sa langit. Ako nga ang tinapay na bumabang mula sa langit. Kaya, kanina nabanggit ko, hindi naman talagang umulan ng tinapay. Dahil kung umulan ng tinapay, galing sa langit yun. Sabi ng Panginoon, hindi galing sa langit yun. Ang talagang tinapay na nanggaling sa langit. Ang totoong tinapay, ang sabi niya, ang tunay na tinapay. Binigyan ng diin yun. Mababasa ninyo sa 1:6-32. Ang tunay na tinapay. Kasi nga yung mana, hindi naman talagang tinapay kung tutusin. Kasing lasa lang ng tinapay na may pulot. Hindi rin totoong tinapay kung tutusin. Kung ano man yun, huwag na natin pag-usapan. Basta himala, may pinulot sila. Upang diinan ng Panginoon na hindi totoong tinapay ang kanilang kinain ng kanilang mga magulang at hindi talagang galing sa langit yun, ang sabi ng Panginoon, pinakain sila, kumain sila ng tinapay na sinasabi niyong galing sa langit, ngunit ang sabi niya ay, nangamatay sila. Samantalang ang tunay na tinapay, ako nga, ang tinapay ng buhay, ako ang bumaba sa langit. Ako ang nanggaling sa langit. At sunod-sunod na sinabi, 1:33, na makapagbibigay ng buhay. Yung tinapay na sinasabi niyo na pinulot ng inyong mga magulang, kinain at tinatawag niyong mana, kumain sila noon, pero nangamatay. Hindi talagang nakapagbigay ng buhay. Ngunit ako na tunay na tinapay na nanggaling bumabang sa langit, makapagbibigay ng buhay. 1:50, ang taong makakain ay huwag mamamatay. Ang taong makakain nitong tunay na tinapay na siyang na ako nga ay hindi mamamatay. 1:51-52, ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. 1:54, ang sino man kumain nito ay may buhay na walang hanggan. Ang tunay na tinapay sa 1:32, ang sabi niya, ay galing sa langit. 1:33, bumabang mula sa langit. Ngayon mga kapatid, ito ang mahalaga rito. Kung sariling inangkin ni Jesus ang pagiging tunay na tinapay, na siya'y galing sa langit, na siya'y bumabang mula sa langit, ang tinapay na buhay, the living bread, na ibig sabihin, taglay niya ang buhay. 1:48, ang tinapay ng buhay, the bread of life, siyang tinapay sa ikabubuhay. Ang pagsasabi niyang siyang tunay na tinapay na bumabang galing sa langit ay mahalaga na pagpapakilala kung sino nga si Jesus na nagsasabing siya nga
ang tinapay, ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay, na may buhay at nakapagbibigay ng buhay. Nangagbulong-bulungan ng mga Hudyo. Ang sabi nila, teka, bakit niya sinabing ako ang tinapay na bumabang galing sa langit? Hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Jose? Nakikilala pa nga natin ang kanyang ama at ina. Paano nga ang sinabi niyang ako'y bumabang galing sa langit? Ang kapatid, ito ang hindi inuunawa ng marami tungkol kay Jesus. Ang pagkakaalam ng mga Hudyo, pakinggan niyo po mabuti, ang pagkakaalam nila nitong mga Hudyo, sapagkat alam nila na itong si Jesus ay anak ni Jose at ni Maria. Sa makatwid ang pagkakakilala nila kay Jesus ay tao lamang si Jesus. Kaya, paano siyang bumaba galing sa langit? Ipinanganak siya ng kanyang ina. Kilala natin ang kanyang ama. Sa makatwid ang pagkaalam nila, tao lamang itong si Jesus. Sa pagsasabi ni Jesus na ako nga ang tunay na tinapay, ang tinapay ng buhay, ang tinapay na nagbibigay buhay, bumaba akong galing sa langit, ibig sabihin, hindi tao lamang si Jesus. Tama po ba? Ito ang dugtong pa ng Panginoon. Babasa ninyo din sa 1:8-23. Diyan makita ninyo sa 1:6. Walang taong bumabang galing sa langit. Walang tao. Sinasabi diyan. Kaya hindi nila kayanang isipin paano itong taong si Jesus, kilala natin ang Ama, kilala natin ang Anak, bumaba raw siyang galing sa langit. Walang ganon. Walang taong ganon. At dahil walang taong ganon, at kung si Jesus ay bumabang galing sa langit, hindi siya tao. Nakasunod kayo? Ha? Dahil imposible ng tao manggaling sa langit. Yun ang sinasabi ng mga Hudyo. Hindi maaari ng tao. Katunayan, sundan pa niyo yung talata, sabi niya, wala namang nakakita sa Diyos eh. Wala nakakita sa Ama, ang sabi niya. Yan sa 1:6, kung tutuloy niyo yung matalata. Kundi yung nakakita ay yung anak. Siya, nakita niyang Diyos. Maliwanag ang sinabi ng 1:18. Anong sabi? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. No man hath seen God. At no man, walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Sabi ni Jesus, nakita ko ang Ama. Nakita ko ang Diyos. O di hindi siya tao. Sapagkat kung tao siya, hindi niya nakita. Juan 6:46, nakita niyang Diyos. Walang taong nakakita sa Diyos. Paano yun? Ang pwede lang sabihin, hindi siya tao. Hindi siya basta tao lang. At yung pagbabang galing sa langit. Marami po tayo lahat ang makikita nyo. Sinasabi niya, hindi ako taga-sanglibutan. Kayo'y tagay-baba. Taga-sanglibutan. Ako'y sa itaas. Nagpapakita na itong si Jesus, na ginawa niya itong himala, ay upang
maging tanda ng pagpapakilala kung sino o ano talaga itong si Jesus. Ang masasabi ko, hindi siya tao lamang. Huwag natin pag-usapan kung Diyos siya o hindi. Hindi muna yun ang usapin dito. Ang usapin, basta hindi siya tao lamang. Ito yung pinakikilala niya. Kaya niya ginawa ang himala kung sino siya. Sapagkat kung paano hindi katulad ni Moses, kaya sinaway niya mga Hudyo, hindi si Moses ang nagpakain sa inyong mga magulang nang sinasabi niyong mana, tinapay na galing sa langit, kundi ang Diyos ang nagpakain. Parang sinasabi ni Jesus, yung himala na ginawa ko, hindi ba ninyo nakita ang tanda? Bakit ako nakapagpakain ng marami? Sa pamagitan ng 2 isda, 5 tinapay? Hindi nyo nakita, sabi ni Jesus. Hindi nyo napagkilala kung sino yung nagpakain na yon. Di ba? Parang halos meron, hindi man directly, kundi indirectly. Hindi man yung tuwiran, parang inihahambing ni Jesus, sinuugnay niya. Sabagay, sila ang naglabas ng usapin eh. Ang magumulang namin, kumain ng tinapay sila. Sinaway sila na Jesus. Hindi naman si Moses na nagpakain at hindi naman tinapay galing sa langit ang kinain nila. Sapagkat may talagang tinapay, tunay na nanggaling sa langit, bumaba. Ako yun, ako nga ang tunay na tinapay na nanggaling sa langit. Hindi nyo nakita? Sabi nyo si Moses ang nagpakain, hindi ang Diyos ang nagpakain. Sa pagkakataon ito, sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, ako ang nagpakain. Hindi nyo nakikita ang tanda sa himala. Hindi nyo nakikita upang makilala ninyo sino ako. How many people miss the point? How many people misses the point? Maraming mga tao, hindi nila nakikita ito. Itong ginawa na himalay tanda, mapakilala ni Jesus na hindi siya tao lamang kagaya ni Moses. Hindi niya tuwirang sinabi ako'y Diyos. Hindi. Basta, pinakita niya, ang Diyos ang nagpakain sa ilang. Siya rin, si Jesus, pinaupo ang tao sa ilang. Siya'y nagpakain din ng tinapay. Hindi niyo nakikita ang gustong ipaunawa ni Jesus? Hindi siya basta tao lamang. Hindi siya pangkaraniwang isang tao lang. There must be something in him different. He must be someone different from men. For how he could do such a miraculous thing, sapagkat papanong mayroon siyang kakayanan at kapangyarihan magparami ng tinapay at ng isda at pakainin ang libu-libong karamihan. Hindi ba nakapagtataka yun? Kaya nga mga kapatid na mga pinakaibig, hindi ko sasabing Diyos siya. Ibang usapin yun. Basta ang sinasabi ko ngayon, batay lang sa ating pinag-uusapan, aralin pagkain, hindi siya tao. Kung ano man niya, sino siya, ibang usapin yun.
Ang mahalaga muna rito, pinatunayan niya na sapagkat siya'y bumabang galing langit, siyang nakakita sa Diyos, sa Ama, walang taong nakagawa nun. Walang taong bumaba, kailanman galing sa langit. Walang taon na kailan may nakita niya yung Diyos. Walang tao na gano'n. Pero si Jesus, nakita niya yung Ama, galing siya sa langit, hindi siya tao. Iba siya. Kaya hindi maari na basta baliwalahin si Jesus. Sa panahon natin ngayon, kahit sa mga Kristiyanong kapulungan, kung minsan, hindi naman sinasabing mali sila. Pero ang bukang bibig, ang naririnig nyo palagi, pinambagnit, ang Ama, ang Diyos Ama, ang Ama, hindi ba? Hindi na nila binabanggit si Jesus. Kahit sa mga Kristiyano ngayon. Ang Diyos, ang Ama, ang hirap ba nilang umintindi? Wala ngang makakaabot sa Ama kung wala itong si Jesus. Wala nga nakakita sa Ama, kundi itong si Jesus. Kaya sabi niya, nung hinahanap sa kanya, Ama, pakita mo sa amin ang Ama. Anong sabi niya? Ang nakakita sa akin, nakita na ninyo ang Ama. Bakit pa ninyo hinahanap? Ang ibig ko lang pang pumbigyan din dito, hindi maari na itabi si Jesus. Hindi maari na baliwalahin si Jesus. Ang Yesohos o Kristos, ang Yeshua, ang Masiyak, ang Kristo na Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Lalo pa kung ang kaligtasan ng pag-uusapan, sapagkat ang sabi nga sa Magawa 4, 10-12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas. Tanging ang pangalan ni Jesus. Kaya ang pangalan niya ay Jesus, tatawagin siyang Jesus. Sapagkat ang ibig sabihin ng salitang Jesus, Yeshua o Yeshua sa Hebreo, pinagdugtong na dalawang salita, ang Panginoon, ang kaligtasan. Siya ang Panginoon ng kaligtasan. Siya nga ang Panginoon na makapagliligtas. At sa pagwawakas ng ating talakayin, sariling buhay niya ay hiniambing sa tinapay, sapagkat ang ibig sabihin, kung paanong ang tinapay ang kailangan na kailangan upang mabuhay. Ang ibig ipaiwatig dito, walang ibang kailangan na kailangan ng tao upang mabuhay, lalo na mabuhay magpakailanman, mabuhay na walang hanggan, tanging si Jesus ang kailangan. Ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan. Sukat mabuhay at huwag mamatay. Gustong-gusto natin kumain ng pagkain. Di ba? Meron bang ayaw kumain ng pagkain? Mamamatay kayo pag hindi kayo. Basic, pangunahin, tinapay at tubig, yan lang, mabubuhay kayo. Di ba? Alam natin lahat yan. At gustong-gusto natin kumain.
palaging kumain. Upang tayo mabuhay at huwag mamatay. May dugtong ang Panginoon eh. Sabi niya, gumawa kayo, nandiyan sa huling talata, huwag sa pagkaing mabilis mapanis, kundi tinapay na makapagbibigay buhay sa walang hanggan. Anong paalala po rito? Pinapaalala ng iniambing ni Jesus ang kanyang sarili sa isang tinapay ng buhay, na ibig sabihin kung ang tinapay ang kailangan lang upang mabuhay, iginigiit na si Jesus lang ang kailangan ng tao. Hindi yung kumain tayo ng pagkain mabilis na mapanis, kundi ng pagkain magbibigay ng buhay sa walang hanggan. Marami sa atin, saan tayo nagkakaabala? Marami sa atin anong pinagsisikapan natin? O mamaya lang, magtatapos tayo, magtatanong kayo, ano ang pakain ko sa birthday ko ngayon eh? Di ba, dahil birthday ko. Pagkain ang iniisip natin, Jollibee ba, McDo ba, KFC ba, inasal ba o ano ang pagkain? Pagkain na papanis yun, mga kapatid. Kaya huwag na kayong umasa na ako'y magpapabili ng pagkain. Sandali lang naman mapapanis eh. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung makaging makatotohanan tayo, o minsan naiibang tayo sa ibang bagay. Kung saan nakatuon ang ating pansin sa mga bagay na lumilipas, parang pagkain na papanis, ngunit hindi natin inaasam na maging bahagi si Jesus, ang tinapay ng buhay, na makapagbibigay sa atin hindi lamang pansamantalang buhay sa ngayon sa kasalukuyan, kundi maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, huwag kayong gagawa sa pagkain mapapanis lang. Marami kahit ng mga Kristiyano, pagkain napapanis ang pinagkakabalaan. Yung mga bagay na lilipas, yung bagay, things that are fleeting, things that are passing. Marami mga Kristiyano nagkakabala sa mga bagay na hindi naman magtatagal. Lilipas din, mawawala rin, mabubulok, masisira, mawawala. Bakit hindi hangarin si Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas, ang tinapay ng buhay, siyang tanging kailangan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bandang uli ang sabi niya, sa 1:56 at 57, ano bang ibig sabihin na, ang sabi niya siya ang tunay na tinapay, pagkatapos anong sabi, ang kumain. Kaya dyan nalituri ng mga Hudyo, paano natin siya kakainin? Yeah. Kung tinapay, inambing ni Jesus sa kanyang sarili sa tinapay, paano natin siya kakainin? Ang sabi, yung kumain sa tinapay nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mamamatay. Paano yung pagkain yon? Kaya nung sabi niya, ang aking laman, ang aking katawan, ang aking dugo, pagkain at inumin, nangalito na sila, paano natin kakainin ang kanyang laman at ang kanyang dugo? Sa payak na pangusap, napakasimple po. Ang sagot nandyan sa 1:56, 57.
Yang sabi doon, ang nananahan sa akin, ako'y nananahan sa Kanya. Paano ito? Napakasimple, balikan ninyo ang metafora ng tinapay, ang paglalarawan ng tinapay. Hindi po ba ang pagkain na kinakain? Ulitin ko. Ang pagkain na kinakain ay hindi ba nagiging bahagi ng kumakain ng pagkain? Tama po ba? Pag kumain ka ng pagkain, isinubo mo, nginuya mo, may ngipin ka man o wala, kahit na pustiso, anong nangyari dun sa pagkain na kinain mo? Pumasok sa loob mo, naging kabahagi ang pagkain kinain. Kaya sa tuwirang at payak na pangusap ang ibig lamang sabihin, maging bahagi si Jesus sa buhay natin kung paano yung pagkain kinakain ay nagiging bahagi ng kumakain. At pag ito'y nangyari, ang sabi, tayo'y nananahan sa Kanya at siya'y nananahan sa atin. Dahil naging bahagi, maging kabahagi yung pagkain na kinain ng kumain ng pagkain. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin halaga ang relasyon sa Panginoon. Yan ang ating batayang katuruan. Ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Bukod sa ito, dapat tipanan na ugnayan. Itong pinakamahalaga na tinuturo nitong hindi ang basta himala. Marami nahangad, himala lang. Pero naghangad ng himala upang sila'y makinabang. Pansariling pakinabang. Masigit natin bigyan ng daan na talaga ang tanda kung ano ang gustong ipakita ni Kristo Jesus natin Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinakamahalaga, maging bahagi siya ng buhay ng bawat isa sa atin upang mabuhay magpakailanman. Kagaya ng tinapay na pangunahing kailangan upang mabuhay. Ngunit hindi basta tinapay na napapanis, hindi basta tinapay na mabilis na mapanis, kundi ang tunay na tinapay na galing sa langit. Siya nga ang ako nga ang tinapay ng buhay. Sa araw na ito, sa dulang ng Panginoon, muli sasariwain natin ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Magpapaalala sa atin kung gaano natin kailangan ng Panginoon at maging kabahagi natin pag kinain natin ang tinapay at ininom ang saro. Hindi lamang nawa sa sandaling ito, kundi laging magpaalala sa atin ang tinapay ng buhay. Sapagkat ang kumakain ng tinapay na ito hindi na magugutom kailanman. Ang uminom nito sa araw hindi na mamamatay, kundi mauuhaw, kundi mabubuhay magpakailanman. Tayo pong lahat ay tumayo at sumandaling manalangin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang mapagkilala ka ng bawat isa. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, ang mga himala na iyong ginawa. Ngunit mas lubhang mahalaga ang tanda ng pagpapakilala mo. Nawa, Panginoon,
Hangarin namin sa aming buhay, hindi lamang yung pansarili naming hangarin. Hindi lamang yung gusto naming basta pakinabangan sa buhay namin. Kundi hangarin namin lalo ang isang bagay na hindi mawawala sa amin. Ang maging kabahagi ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat idinadaan mo sa magaang paglalarawan kung paano mabuting gawin upang kami magkaroon ng relasyon sa iyo. Kung paano ang tinapay, ang pangunahing pagkain ay nagiging kabahagi ng kumakain nito. Gayon ang aming dalangin, maging kabahagi ka sa buhay ng bawat isa at kami din namay manatiling kabahagi sa iyo. Ito po'y huwag naming palampasin. Maliban ditong lahat ng bagay lumilipas. Maliban dito'y mabilis na mapanis. Maliban dito'y mawawala. Ngunit ang relasyon sa Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kaya Panginoon, kung paanong sinabi ng mga kaharap mo nang gawin mo itong himala at nagsabing, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Ganun din nawa ang aming maging hangarin at panalangin, Panginoon. Ikaw nawang maging tinapay ng aming buhay. Palagi. Upang kami magkaroon ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Habang tayo Amen.